Magandang araw at welcome sa bagong episode ng ating WordPress tutorial series. Sa video na ito, pag-usapan natin kung paano maayos na i-manage ang iyong mga post gamit ang categories at mga tags. Una sa lahat, ano ba ang categories at tags sa WordPress? Ang mga ito ay mga tools sa pag-organize ng iyong mga post upang maging mas madaling hanapin at ma-access ng iyong mga website visitors. Sa dashboard ng WordPress, makikita mo ang mga seksyon para sa category and tags sa left side ng screen mo. Dito mo usually magagawang magdagdag, mag-edit, or mag-alis ng categories and tags. First, pag-usapan natin. Ang mga ito ay malalaking groups ng topics na related sa website mo. Halimbawa, kung mayroon kang isang blog tungkol sa pagluluto, maaaring gumawa ka ng mga kategory tulad ng breakfast menu, desserts, o healthy meals. Paano ito gagawin? Sa dashboard, pumunta sa Posts at pagkatapos Categories. Dito, maaari kang magdagdag ng mga bagong kategorya at iset ang mga ito bilang mga parent o child category depende sa kanilang kaugnayan o relationship. Pagkatapos nating maayos ang ating mga categories, tingnan naman natin ang mga tag. Ang mga ito ay mga maliit na keyword o topic na nauugnay sa iyong post. Halimbawa, kung ang isang post ay tungkol sa chocolate cake menu, maaari kang magdagdag ng mga tag tulad ng chocolate, cake, at dessert. Paano gumawa ng tag? Halos similar lang siya ng categories. Sa pag-edit ng isang post, maaari mong makita ang seksyon para sa mga tag. Dito, idagdag ang mga nauugnay na tag at pagkatapos, hit Enter o Tab. In conclusion, ito ang mga differences ng categories at tags. Una, required na maglagay ng at least isa na categories pero ang tags ay optional. Ikalawa, ginagamit ang categories para i-group ang mas malawak na grupo while sa tags ay specific at targeted. At ikatlo, ang categories ay hierarchical or may parent at child relationship samantalang ang tags ay flat structure. Sa paggamit ng mga categories at tag, magiging mas madali para sa iyong mga website visitors na i-navigate ang kanilang hinahanap at maging mas organic ang pag-navigate sa iyong website. Dagdag pa, makakatulong din ito sa SEO o search engine optimization ng iyong site, na magdudulot ng mas mataas na ranking sa mga search engine results. That is all for this video regarding post management gamit ang mga categories and tag for WordPress. Sana ay naging malinaw ang impormasyon at makatulong ito sa iyong website. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang tungkol sa plugins. Hanggang sa muli. Kung nais mo pang matuto ng higit pa tungkol sa WordPress at iba pang mga kaugnay na bagay, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel and click the notification bell para sa mga bagong update. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod na video.